May mga lalaking hindi marunong manligaw sa karaniwang paraan. Walang flowers, walang mahabang chat, walang pa-cute na pangako. Tahimik lang sila. Minsan, parang walang pakialam. Pero kakaiba, sila pa ang madalas pinag-uusapan, hinahanap at kinababaliwan ng mga dalagang babae. Bakit? Hindi ito tungkol sa itsura, pera o tapang sa salita. May mas malalim na dahilan. Isang uri ng lakas na hindi sumisigaw. Isang presensyang hindi humihingi ng atensyon pero kusa itong ibinibigay. Sa mundong puno ng lalaking nagmamakaawa sa atensyon, may iilan na hindi humahabol at sila ang mas pinipili. Ito ang katahimikang may bigat. Ito ang stoic na ugali na hindi mo matututunan sa panliligaw tips. At kapag naintindihan mo ito, maiintindihan mo rin kung bakit ang lalaking hindi nanliligaw ay siya pang hindi malilimot. Una, may buo siyang mundo kahit walang babae. Ang unang dahilan kung bakit kinababaliwan ang lalaking hindi nanliligaw ay simple, pero bihira. Buo na ang mundo niya kahit wala pang babae. Hindi siya naghahanap ng magpupuno sa kanya. Hindi siya kulang. At ramdam iyon ng babae kahit walang salita. Ang karamihan ng lalaki kapag may nagustuhan, biglang umiikot ang buhay sa babae. Nagiging available palagi. Nagbabago ng ugali. Nawawala ang direksyon. Sa mata ng babae, ito'y senyales ng kahinaan. Hindi dahil masama ang magmahal, kundi dahil ipinapakita nitong wala kang sariling sentro. Ang stoic na lalaki ay kabaligtaran. May sarili siyang layunin. May sinusundan siyang disiplina. May katahimikan siyang hindi naaapektuhan ng validation ng iba. Kapag pumasok ang babae sa buhay niya, bonus iyon, hindi lunas. At dito nagsisimula ang paghila. Dahil ang babaeng matalino, ramdam niya kung sino ang lalaking may direksyon at kung sino ang naghahanap lang ng kakapitan. Ang lalaking hindi nanliligaw ay hindi nagyayabang ng ambisyon, pero makikita ito sa kilos niya, sa consistency, sa kung paano siya humarap sa buhay. Kalma, hindi nagmamadali, hindi desperado. Hindi siya takot mawala ang babae dahil hindi niya doon ibinuhos ang bupong pagkatao niya. At paradoxically, dahil hindi siya takot mawala, mas ayaw siyang pakawalan. May respeto sa sarili ang lalaking ganito. At ang respeto sa sarili ay mas malakas pa kaysa sa kahit anong sweet words. Hindi siya nanliligaw dahil hindi niya kailangang patunayan ang halaga niya. At sa mundong sanay sa ingay at pilit na atensyon, ang lalaking tahimik pero buo, siya ang nagiging pinakamalakas ang dating. Pangalawa, hindi siya naghahabol, kaya siya ang hinahabol. Ang pangalawang dahilan kung bakit kinakabaliwan ang lalaking hindi nanliligaw, hindi siya humahabol. At sa modernong dynamics ng attraction, ito ang isa sa pinakamakapangyarihang bagay na pwedeng gawin ng lalaki, ang hindi gawin ang inaasahan. Sanay ang mga dalagang babae na hinahabol, sanay sila sa good morning messages, paulit-ulit na kamusta, at lalaking laging nag-a-adjust ng oras, prinsipyo at dignidad para lang mapansin. Kapag may lalaking hindi gumagawa nito, may nangyayaring kakaiba sa isip ng babae. Napapaisip siya, bakit hindi siya kagaya ng iba? Hindi dahil suplado ang lalaking ito, hindi rin dahil wala siyang interes, kundi dahil kontrolado niya ang sarili niya. Hindi siya alipin ng emosyon, hindi siya tinutulak ng takot na maiwan o mapalitan, at ramdam iyon ng babae kahit walang paliwanag. Ang stoic na lalaki ay hindi nagmamadali. Kapag nag-message ang babae, sasagot siya ng maayos pero hindi desperado. Kapag hindi siya nireplyan, tuloy lang ang buhay niya. Walang drama, walang tampo, walang habol.
At dito nagsisimula ang attraction. Dahil sa hindi niya paghabol, nagkakaroon ng puwang. At sa puwang na yon, pumapasok ang curiosity. Ang babae ang nag-iisip, ang babae ang nagtataka, ang babae ang unti-unting nag-i-invest ng emosyon. Hindi ito laro, ito ay natural na resulta ng isang lalaking may kontrol sa sarili. Hindi niya binibigay agad ang atensyon niya dahil alam niyang mahalaga ito. At ang hindi basta-bastang ibinibigay ay mas hinahanap. Kapag ang lalaki ay kalmado kahit may posibilidad na mawala ang babae, iyon ang tunay na lakas. At ang lakas na iyon, kahit hindi sinasabi, ay ramdam at nakakaadik. Pangatlo, may katahimikan siyang nakakaramdam ng seguridad. Ang ikatlong dahilan ay mas tahimik pero mas malalim. Ang presensya niya ay nagbibigay ng seguridad, hindi excitement, hindi kilig, kundi isang kalmadong pakiramdam na bihira sa mundo ngayon. Maraming lalaki ang maingay, puro kwento, puro yabang, puro patunay. Akala nila doon nagmumula ang dating. Pero ang totoo, karamihan sa mga babae ay napapagod sa ingay. Hinahanap nila ang lalaking hindi kailangang magsalita para maramdaman ang bigat ng presensya. Ang lalaking hindi nanliligaw ay kadalasang ganito. Kapag nasa paligid siya, walang tensyon, walang pilit, hindi niya sinusubukang magpatawa o magpahanga. Naroon lang siya, buo, kalmado, grounded, at sa katahimikang iyon, may kakaibang ginhawa. Ito ang stoic calm, isang uri ng katahimikan na galing sa pagtanggap sa sarili at sa mundo. Hindi siya reactive, hindi siya madaling matrigger, hindi siya nababago ng mood ng iba. At para sa isang babae, lalo na sa mundong puno ng emotional chaos, napakalakas ng dating nito. Ang babaeng malapit sa ganitong lalaki ay nakakaramdam ng pahinga. Hindi niya kailangang magpanggap, hindi niya kailangang maglaro. Dahil ang lalaking ito ay hindi humihingi. Hindi ng validation, hindi ng assurance, hindi ng atensyon. At kapag ang babae ay nakaramdam ng seguridad sa presensya ng isang lalaki, doon nagsisimula ang tunay na paghila. Hindi mabilis, hindi maingay, pero malalim at mahirap kalimutan. Kaya ang lalaking hindi nanliligaw ay hindi kailangang manalo sa salita. Ang katahimikan niya na mismo ang nagsasalita. At para sa mga dalagang babae na marunong makaramdam, iyon ang lakas na bihirang matagpuan. Ang ikaapat, hindi siya takot na hindi magustuhan. Ang ikaapat na dahilan kung bakit kinababaliwan ng lalaking hindi nanliligaw ay ito. Tanggap niya ang posibilidad na hindi siya piliin. At kakaiba man pakinggan, dito lalong lumalakas ang dating niya. Karamihan ng lalaki kapag may nagustuhan, ginagawa ang lahat para magustuhan pabalik. Pinipilit ang timing, pinipilit ang salita, pinipilit ang sarili. Sa likod nito, may isang tahimik na takot. Ang takot na hindi sapat. At ang takot na yon, kahit gaano pa itago, ramdam ng babae. Ang stoic na lalaki ay walang ganitong takot. Hindi dahil mataas ang ego niya, kundi dahil malinaw sa kanya ang isang bagay. Hindi lahat ng babae ay para sa kanya at hindi siya para sa lahat. May sarili siyang pamantayan, may sarili siyang hangganan. Kapag kausap niya ang babae, hindi siya nag-a-adjust ng prinsipyo para lang magustuhan. Hindi siya nagsasabi ng mga bagay na hindi niya pinaniniwalaan. Kung ayaw sa kanya ng babae, tinatanggap niya ito ng tahimik at may dignidad. At dito nagugulat ang babae dahil sanay siya sa lalaking hindi marunong tumanggap ng rejection. Sanay siya sa lalaking nagmamakaawa, nangungulit o nagiging bitter. Kapag nakaharap siya sa lalaking kalmado kahit hindi piliin, may respeto siyang nararamdaman. At minsan, pagdududa, bakit hindi siya naaapektuhan? Hindi dahil wala siyang pakialam, kundi dahil buo siya kahit hindi piliin. At ang lalaking may ganitong katatagan ay bihira. Ang dignidad sa pagtanggap ng pagkawala ay isa sa pinaka-underrated na anyo ng lakas. At ang lakas na yon, tahimik man,
ay malakas ang dating. Panglima, hindi siya nagbibigay ng fake na pag-asa. Ang ikalimang dahilan ay mas direkto. Totoo siya. Walang paasa, walang drama, walang larong emosyonal. Maraming lalaki ang marunong magsalita pero hindi marunong tumayo sa sinabi nila. Mahilig sa sweet words pero walang direksyon. Mahilig magpahiwatig pero walang paninindigan. Sa una, nakakakilig. Sa huli, nakakapagod. Ang lalaking hindi nangliligaw ay hindi ganito. Kung may interes siya, mararamdaman. Hindi sa salita, kundi sa consistency. Kung wala, malinaw din. Hindi siya nagpaparamdam para lang manatili ang atensyon ng babae. Hindi siya nagbibigay ng pangakong hindi niya kayang panindigan. At dahil dito, nagkakaroon ng tiwala. Hindi agad-agad, hindi dramatic, pero unti-unti ramdam ng babae na ligtas siyang makaramdam. Walang takot na maloko, walang takot na bigla nang magbago ang trato. Dahil ang lalaking ito ay hindi nagpe-perform, siya ay totoo. Sa stoic mindset, ang integridad ay mas mahalaga kaysa attraction. At paradoxically, ang lalaking may integridad ay mas kaakit-akit. Dahil bihira ang consistency sa mundo ng dating ngayon. Ang babae ay hindi kinakabahan kung ano ang ibig sabihin ng kilos niya. Hindi siya nalilito. At kapag ang isang babae ay hindi nalilito sa isang lalaki, doon nagsisimula ang mas malalim na koneksyon. Kaya ang lalaking hindi nangliligaw ay hindi nagpapakilig sa salita. Pinaparamdam niya ang katotohanan. At para sa babaeng sawa na sa ilusyon, yon ang klase ng lalaking hirap talikuran. Pang-anim, hindi siya emotionally reactive. Ang ika-anim na dahilan kung bakit kinababaliwan ng lalaking hindi nangliligaw, kontrolado niya ang emosyon niya. Hindi siya basta naaapektuhan ng mood ng babae, ng pagbabago ng atensyon o ng hindi inaasahang katahimikan. Maraming lalaki ang bumabagsak dito. Isang scene lang, nag-o-overthink na. Isang malamig na reply, nagbabago na ang tono. Kapag naramdaman nilang lumalayo ang babae, nagiging clingy o agresibo. At kahit hindi ito sinasabi, ramdam ito ng babae at nakaka-turn off. Ang stoic na lalaki ay iba. Kapag naging malamig ang babae, hindi siya nagpapanik. Kapag naging sweet, hindi rin siya nawawala sa sarili. Hindi siya umaakyat o bumababa base sa emosyon ng kausap niya. May sarili siyang emotional baseline. Hindi ito pagiging manhid. Ito ay emotional mastery. Alam niya kung ano ang kontrolado niya at ano ang hindi. Hindi niya kayang kontrolin ang feelings ng babae, kaya hindi niya sinusubukan. Ang kaya niya lang kontrolin ay kung paano siya tutugon. At ang ganitong klase ng lalaki ay nagbibigay ng stability. Sa harap ng emotional ups and downs, siya ang kalmadong punto. Para sa isang babae, lalo na sa mas batang babae na exposed sa chaotic dynamics, ang ganitong emotional strength ay nakakahila. Hindi siya nagagalit kapag hindi nasusunod ng gusto niya. Hindi siya nagtatampo para makuha ang atensyon. Hindi siya gumagamit ng emosyon bilang armas. At dahil dito, nagiging ligtas siyang lapitan. Ang lalaking marunong magpigil ng emosyon ay bihira. At kapag bihira ang isang ugali, nagiging kaakit-akit ito nang hindi niya kailangang ipakita. Pang-7, hindi siya nagmamadali sa koneksyon. Ang ika-7 dahilan ay tahimik pero matibay. Hindi siya nagmamadali sa koneksyon. Hindi niya minamadali ang damdamin, label o direksyon ng relasyon. Sa panahon ngayon, maraming lalaki ang gusto agad ng kasiguraduhan, gusto agad ng sagot, gusto agad ng label, gusto agad ng saan ba tayo papunta. At sa likod nito, may takot. Ang takot na mawalan ng kontrol. Ang lalaking hindi nanliligaw ay hindi ganito. Kaya niyang manatili sa present. Kaya niyang hayaan na unti-unting mabuo ang koneksyon. Hindi dahil wala siyang intensyon, kundi dahil naiintindihan niya na ang tunay na atraksyon ay hindi pinipilit. Kapag kasama niya ang babae, naroon siya. Hindi nagmamadali.
Hindi nagtatakda ng expectations, hindi niya ginagawang proyekto ang relasyon. At sa ganitong kalagayan, ang babae ay nakakaramdam ng kalayaan. At kapag may kalayaan, mas nagiging totoo ang damdamin. Hindi siya nagtatanong ng paulit-ulit kung ano ang nararamdaman ng babae. Hindi siya nagre-require ng reassurance. Hinahayaan niyang magsalita ang oras at consistency. At kung dumating ang punto na hindi tugma, tatanggapin niya ito ng may dignidad. Ang lalaking hindi nagmamadali ay nagpapakita ng tiwala sa sarili niya at sa proseso. At ang tiwalang iyon ay ramdam. Hindi ito loud confidence, ito ay tahimik na paninindigan. Kaya ang lalaking hindi nangliligaw ay hindi umaasa sa pressure para manatili ang babae. Umaasa siya sa natural na hila. At kapag ang koneksyon ay kusalang nabuo, mas tumatagal ito at mas malalim.